Binuksan ang saradong ospital ng digmaan. Hindi na sila nakalabas. Ako si Victor at kasama ko sina Marvin at Erwin. Noong una, trip lang talaga namin para sa content. May natuklasan kaming lumang ospital. Isinara pa raw noong panahon ng World War II matapos itong gamitin ng mga sundalong Hapon. Sabi ng matatanda sa lugar, walang lumalabas doon na buo ang isip. Pre, ito na yung chance natin. Viral to. Ang tanong, may lalabas pa ba sa atin? Hindi kami nakinig. Doon nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali namin. Pagpasok pa lang namin, iba na agad ang pakiramdam. Amoy bulok, parang may patay na hindi pa nalilibing. May mga kama, kalawangin, at parang may dugo pa rin na hindi matanggal kahit ilang dekada na. Pre, may narinig ka ba? Pabulong ni Erwin. Hangin lang yan. Pero hindi hangin ang narinig namin. May mga yabag. Kahit 3 lang kami. Habang palalim kami, may nakita kaming pinto. Operating room. Pagbukas ni Marvin, biglang sumarang ilaw namin. Sa dilim, may gumalaw. May anino. Hindi tao. Pero hindi rin hayop. Ano yun? Sigaw ni Marvin. Umalis na tayo. Pero huli na. May kumapit kay Erwin. Hindi namin makita. Victor, Marvin, tulungan niyo ako. Sigaw ni Erwin. At nagmadali kami. Hanapin si Erwin. Asan ka na, Erwin? Sa paghahanap namin kay Erwin, may nakita kaming isang kwarto. Doon pala dinadala ang mga bihag noon. Hindi sila ginagamot. Pinag-eksperimentuhan sila. May mga gamit pa. Mga kutsilyo, lagare, at mga kadena na may dugo pa rin. At doon namin nakita si Erwin. Nakabitin. Buhay pa. Pero unti-unting hinihiwa. Victor, tulungan mo ako. Sigaw ni Erwin. Pero hindi tao ang gumagawa noon. May multo na sundalong Hapon. At paulit-ulit niyang ginagawa ang paghiwa sa katawan ni Erwin. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nung oras na yon, sabay hawak sa akin ni Marvin. Victor, tara na! Sabi ni Marvin. Tumakbo kami ni Marvin. Pero habang tumatakbo, biglang tumigil si Marvin. May kamay. Lumabas sa pader. At hinila siya papasok. Sumigaw siya. Victor, tulungan mo ako. Sigaw ni Marvin. Hanggang sa tumahimik. At hindi ko na siya nakita pa. Ako na lang ang natira. Hinahanap ko ang labasan. Pero paulit-ulit lang ako bumabalik sa parehong hallway. At doon ko siya nakita. Ang sundalo. Nakatitig sa akin. At ngumiti. Hindi pa pala sila tapos. Kung naririnig mo to, wag na wag mong bubuksan ang ospital na yon. Kasi hindi lang alaalang naiwan doon. May mga bagay na hindi may paliwanag kung ano ang meron sa lugar na yon. At naghihintay ng susunod nilang biktima. Ako si Victor, at ito ang kwento ng buhay ko.